Magandang hapon sa inyo lahat mga tol. Kamusta na kayo mga kaputukan? I hope safe kayo lahat. Alam ko pag weekend maraming pumuputok. Okay. Dahil minsan lang ako matulog, so nakatulog ako. Hapon na. Wala akong ginagawa. Nainip ako, hindi na rin ako nakalis ng bahay. May hinintay ako kanina, nag-pick up nung nung pinost kong yung mga magazine for sale. Okay, ng G3. Okay. Anyway, so nakita ko may nag-comment kasi. Nagre-request, mag-post daw ako ng video. Paano maglinis ng G3? Actually, pare-parehas lang naman siya ng ng paglilinis sa mga iba't ibang barel. Okay? Pero sige, papakita natin sa G3. Okay? Or G3C yata yung request. Anyway, halos parehas naman, no? Anyway, reminder lang. So, kahit anong ganda sticker natin, no? Shout out sa inyo diyan mga paring admin AJ. Close up nga natin yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Para makita ng iba. Okay. So, yan yung Taurus Lovers Philippines. Yan yung FB community. Mga may hilig sa Taurus na barelo. Okay. Siyempre, shout out sa Mother Gun Club ko. Sa Team Alpha. At saka sa Tobsgi. Okay. So, member din ako sa Tobsgi. Yung mga mahilig mag-shoot dyan at walang sariling barel, punta kayo sa Tobsgi, nandun lahat ng barel. Shout out sa mga taga Tobsgi. Okay. So, tatandaan nyo, pag maglilinis kayo ng barel, unang-una, dapat walang load, di ba? Sama sa gun safety natin yan. Okay? So, sige, pakita natin si G3. G3C. Alright? So, pointing at the same direction, remove magazine. Ang gagawin natin? Siyempre, kiklear natin. Kita nyo? May round. Okay? May round. Pag nasa loob kayo ng bahay, ugali ng iba, pagka-clear, kalabit. Kung nasa range kayo, okay lang yan. Okay? Okay, kung meron kayong sa bahay, sandbag, or meron kayo talagang butas para sa clearing. Kung wala, huwag nyo na kalabitin. Okay? Huwag nyo na kalabitin. Ang gagawin nyo, lock yung slide, silipin nyo kung may bala o wala sa chamber. Okay? O, tignan nyo yung magazine, kita nyo, ayan, no? Walang magazine, tignan nyo yung chamber. Okay? Wala tayong flashlight para makita nyo yung flashlight natin. Okay? O, diba? So, ayan, makikita nyo, wala talagang round. Hindi nyo na kailangan kalabitin. Kasi just in case may maiwan doon na bala, yung iba ugali yun cha-cha-cha-cha, kasa bilis-bilis, tas kalabit. Doon nangyayari aksidente. Instead, visual, kapain nyo, madilim, may flashlight kayo, gaya ng ginawa ko, ayan, para kita nyo yung barrel, di ba? Kita nyo, di ba? Walang laman. Sigurado ngayon clear yung barrel. Okay? Actually, ang gagawin ko, lahat ng barrel sa harap ko, isisiguraduhin ko na i-clear ko. Para lang tapos lahat ng mga live ammo nakatago. Okay? Malayo sa workspace mo. Para maiwasan yung pagkakamali na mali, merong load. Okay, so ito pa isa. Papakita ko rin sa Glock paano ginagawa. Wag to. Dali. Gamitin natin yung isa. Okay, tawag yan. Gamitin natin itong bago. Bago ba ito? Gamitin natin. Thank you sa Reloader Guns. Ang bilis ng processing nito, ha. Shout out sa Reloader Guns. Kaya lang, wala ako sticker eh. Pengi naman para malagay ko dyan. No? Okay. Okay. So, meron tayong bagong G17. Ito yung kapalit ng aking mga Gen 4. So, nagpalit kasi ako. Dati Gen 4 pinanlalaro ko. Meron akong dalawang Gen 4. Okay, so ngayon naman dalawang Gen 5 to. Lalabas lang ito a few weeks ago. Thank you again, Reloader Guns. For fast processing na ito. Okay. So, ito siya, no? Okay. Clear clear. Tandaan nyo, lagi magazine check. Tapos, kapain nyo yung chamber o kaya silipin nyo, no? Kung meron naman. Makikita nyo naman yan, di ba? Yun, no? Walang laman, di ba? Malinis. Okay, clear. Nandito sa sarap ko. Ado muna natin to. Okay.
1911, tsaka na. Ito lang, nakatago eh. Tamad eh, no? Saka natin pakita. Okay. Tatandaan nyo lagi, no? Para rin hindi kayo malito or kung ano man. Pag maglalapag kayo sa mesa ng barel, di ba? Slide lock nyo para alam nyo malinis, clear. Okay? Para kayo mismo hindi kayo malito. Lalo na kung maraming baril sa harap nyo, di ba? Kaya ibig sabihin, pagka yan, sumara, anong una natin gagawin pag hawak uli? Check uli natin, i-clear natin. Isisiguruhin natin na walang laman. Okay? So sa isang tingin ngayon, kung lahat yan naka-slide lock, kita na natin, walang chamber load. Okay. So, paano gagawin? Tama, GPC. So una, of course, disassembly. I-disassemble mo muna para malilinis. Okay? So bago natin ito gawin, marami kasing klase ng linis eh. Merong linis, pumutok ka ng 50 rounds, gusto mo lang linisin. Okay? Gagawin mo lang doon, simple lang, di ba? Pero kung naiputok mo na ng mga 1,500 rounds to 2,000 rounds, bago mo linisin, tapos ang bala mo is gumagamit ka halimbawa ng lead. Oh, dati ako gumagamit ako kahit sa Glock ko eh. So after 500 rounds, nagpa-fouling na. Okay? So ibang klase linis naman 'yon. Alright? So yung papakita ko sa inyo ngayon is yung simpleng linis. Pumunta ka sa shooting range or galing ka ng competition, pumutok ka ng 250 rounds, paano mo lilinisin yung baril mo? Okay? Oh. Halimbawa G3 hindi naman panlaro to. Pumutok ka ng 100 rounds kasi sinubukan mo. Okay? Oh. Yung disassembly nito meron sa ibang video, no? So hindi ko na masyado i-focus 'yon. Pero simple lang 'to, 'di ba? Parang sa Glock din, 'di ba? I-ano mong konti, i-ano mo 'to, no? Yung i-disengage mo, no? Pagkakalak, bababa mo 'to. Okay, pag ganoon, kalabit. Oh, ayaw niya, 'di ba? Kaya nga, ba't ayaw niya? Yan. Alright. So, yun. Pag nahiwalay mo na, of course, set aside mo to. Ganyan natin para kita nyo. Yan. Okay. So, normally, pagka nag-take down ako nito, visual inspection. Okay. Lalapag ko muna siya. Nakalimutan ko yung mat ko. Wala ang mat. Nasaan na ang mat? Okay, wala. Nasaan na yung mat? Okay, wala ang mat. Anyway, basahan na lang. Basahan na lang muna, no? Normally may mat yan, pero yan, basahan na lang muna. Okay, pwede na sa mesa. Kalas. Okay, lagyan sa harap nyo. Minsan kasi kung saan na pupunta yan. Okay. So 250 rounds, tas gumamit ka ng, halimbawa, hindi ka naman gumagamit ng lead, gumamit ka ng reload, no? Okay, so depende pa rin yan kung anong powder ginagamit nyo. Okay, kasi meron reloads na madumi talaga sa baril, meron naman na malinis. Okay? So depende yan. Kaya titignan nyo, visual inspection. Ako normally, ang ginagawa ko, hinahawakan ko dito. Tinitignan ko sa kamay ko, madumi. Yan, no? Ngayon, kung wala naman dumi, di ba? Hindi ko kailangan mag-focus dyan. Okay? So, kung gagawin ko ngayon, minsan gumagamit lang ako ng ano, no? Take note, ha? Light ano lang to, ha? Light lang yung gamit nyo. Mga 250 rounds lang. Gumagamit ako ng penetrating oil. O kaya WD-40. Kasi hindi ako, sabi nila nakakasira daw ng finish. Pero ako walang pakialam eh. Finish lang yan eh. O kaya minsan kahit anong penetrating oil. Diba? So, ginagawa ko, nililinis ko yan. Lalo na dito sa breech. Makikita niya dito sa may breech face. Kung may dumi o wala. Minsan may build up. Kukuha ko ng brush. Okay? Pag hindi na wala, gumagamit ako ngayon ng bore cleaner. Okay? So, tinutunaw niya kasi yung mga konting-konting Oops! Hindi ko na sabihin kung anong brand to. Basta solvent ito. Tinutunaw niya yung mga naiiwan-iwan dyan sa barrel nyo at sa barrel, no? Okay, so after ko linisin yan, minsan gumagamit ako ng brush. Ano itsura ng brush? Okay, so dito gumagamit ako nito, no? So meron siyang brush. Alright. So sisiguraduhin nyo, kasi minsan maraming dumi-dumi yan, pumupunta sa mga railings. So siguraduhin nyo na
Okay? Binabrush nyo maigi. Okay? So ito, yung mga railings na yan, okay? Malinis, dapat binabrush ko yan. Pagka maraming dumi tayo matanggal, gumagamit ako nung ini-sprayan ko yan nung penetrating oil. Tapos, pag ayaw pa rin talaga, gumagamit na ako ng solvent. Alright? So, ito kasi medyo malinis na. Pinakikita ko lang papaano. Okay? So, pati yan, lahat, nililinis ko yan, binabrush ko. Bleach paste, binabrush ko yan. Sa 250 rounds, hindi nyo kailangan kalasin lahat to. Okay? Hindi pa dumudumi yan. So, hindi nyo kailangan kalasin yung loob nyan. Okay? Hindi nyo kailangan, ha? Take note, hindi nyo kailangan. Kasi hindi naman dumudumi agad yan. Parang sa sa Glock, di ba? Hindi nyo kailangan kalasin ang buong buo yan. Siguro mga after 2,500 o 3,000 rounds, saka nyo kalasin ang buo yan. Okay? So after ko linisin yan, ito normally, binabrush ko lang na ganun para tanggalin yung mga nanikip. Pero sikreto dyan, ito, huwag din tatapunan ng maraming oil. Okay? Kasi yung iba, gagano na ng oil yan. Nakakita akong gano'n naglinis. Oh. Binalinis ko sa iba yung baril ko, nilagyan ng oil. Pag nilagyan nyo ng maraming oil yan, didikitan ng dumi yan. Spring yan eh. Hindi yan naman kailangan ng maraming oil. Ngayon, kung ang purpose ng oil nyo para hindi kalawangin, take note yung mga spring na yan, may coating yan. Okay? Kaya ako, binabrush ko, tapos punas. Okay? Punasan. Brush, pantanggal lang ng mga dumi. Kung wala kayong ganitong kit, toothbrush, pwede na. Actually, so ganito toothbrush, ito, ikot na ikot eh. Oh, napakita ko lang ha, sinasimulate ko, actually, malinis na to eh. Okay. Ito maganda. Barrel. Okay. Una, ang gagawin ko, sisilipin ko, gaano kadumi yung barrel ko. So, makikita nyo rin yan. Okay. Makikita nyo yan, kung maduming madumi o hindi, kung may fouling o wala. Minsan nyo kahit gumamit ka ng 100 rounds, pag pangit yung powder, nagamit nyo sa reload, maduming madumi yan. Pag gumamit ka ng lead ngayon, yung bare, no? Makita nyo may fouling yan. Ay, sorry ha. Ano ba maganda makipakita ko sa inyo to? Yun. So, pag sinilip nyo ganyan yan, no? Ako normally tinatapat ko sa ilaw. Okay? Para makita yan. Or ganyan ang tingin ko. Ayan, no? Diba? Pag ginanong-ganon nyo, makikita nyo kung may fouling. Pag nakita nyo konting dumi lang, okay? Kuha kayo nung copper brush. Okay? Copper brush. O kaya, minsan nakakuha yan doon sa plastic lang, no? Meron plastic lang eh, di ba? Padadaanan ko lang siya. 1, 2, tapos sisilipin ko ulit. Minsan niya malinis na. Hindi nyo kailangan i-torture yung barrel nyo. Pag malinis na, okay, pag malinis na, sorry ha, sa ilaw. Pag malinis na, okay, ang gagawin ko ngayon, kukuha ko ng mga patches. Patches, okay. Yung ibang yung ibang mga wala namang ganito kasi itong cleaning kit ko may ganito. Okay, may ganito. Gaganon mo yan, tapos padadaanan mo ganun. Okay, yung ibang walang ganyan, ginagawa ko lang yung mga lumang handle ng mga cleaning kit. Okay? So, parang ganito. Okay, tapos babasain ko siya nung oil. Yung yung oil, no? Tutulak kong ganon. Okay? Labas dito. Makikita nyo, may mga sumasama pang dumi-dumi dyan. Okay, padaanan nyo uli. Okay? Padaanan nyo uli hanggang malinis na siya. Ngayon, kung wala kayong patches na ganito, may mga nabibili dyan, nakapack. Kung wala kayong patches, tissue. Gumagamit ako ng tissue hanggang luminis yun. Tapos makita nyo yung loob niya ng kintab-kintab pag sinilip nyo ganon. Okay? Pag sinilip nyo, no, tatapat nyo sa liwanag. Ako tinatapat ko minsan sa ilaw eh. Kaya sa ilaw, sisilipin ko. Alright? So makikita nyo, yun pala. Yan, paano magpakita sa inyo? Yun! O, yan. O, makikita nyo, malinis yung loob, makintab. Pwede na yun. Tanda nyo, barrel, hindi na tinatambakan ng oil. Enough na yun, nabasa siya ng konting oil. Okay? Kasi, pag tinambakan nyo ng oil yan,
unang-una, pagka pumutok uli kayo, masusunog lahat yun, dudumi uli yung barrel nyo. Okay? So manipis na manipis lang yan, padaanan nyo ng patch or yung tissue. So yung ramp nya, dumudumi rin yan. Yan. Okay? Yung feed ramp, so siguraduhin nyo malinis. Normally, kung walang basahan, pupunasan ko yan, ganyan. Pag hindi nakuha yan, sinasabay ko yan actually pag ano ko, maglilinis ako halimbawa. No? Ito yung cover. Padadaanan ko. Sinasabay ko na yan. Di ba? Sinasabay ko na yan. O kaya yung toothbrush. Okay. Pag may ayaw matanggal dyan, gamit ako ng oil. Pag ayaw pa rin, solvent na. Alright? Pero halos sabay na yan pag nilinis mo eh. Okay? Actually, minsan nauuna yan eh. Nililinis ko una bago yung loob ng barrel. Yung labas, visually inspect nyo. So, titignan nyo, no? Wala yan na natin. Titignan nyo, ha? Kapit nga natin. Yan. Titignan nyo. Okay? Minsan niya may naiiwan-iwan dito. Kumakapal na, hindi nyo napupuna. Okay? Tapos minsan naman yung barrel nyo, may sira na pala. Yung barrel. Titignan nyo. O, pag malinis na, punas lang, ready na. Frame, kailangan bang kalasin to? No. Okay, wag kayong kalas ng barrel. Pag hindi sira, wag niyong piliting gawin. Okay? Oh. Makikita nyo kung madumi na yan o hindi. Pero sa 250 rounds, hindi dudumi yan. Normally, meron lang dito yan, no? Dito. Dudumi to ng konti. Konti lang. Katapat lang nun, tissue. Okay, basahan. Di ba? Basahan. Okay? Kung meron kayo ng compressed air sa lata, compressed air, pwede nyong padaanan yan. Bugahan nyo yung compressed air. Oh. Ang goal natin, tanggalin lang uli yung mga residue, yung mga residue ng pagputok nyo. Okay, brush, pwede na. Okay? Itong railing na to, minsan may naiiwan mga dumi-dumi, nagbi-build up, kumakapal, tanggalan nyo. Okay? Oh. Ngayon, may nagtanong din sa akin minsan, kailangan ba langisan ng langisan yan? Take note, ang design nito mga to, okay? Naka-design to mag-operate na walang ganon langis or very minimal. Alright? Pag yan, nilangisan nyo na nilangisan, kakapitan dumi yan at saka alikabok. Lalo na kung daily carry nya. Saka mamaya, lalo pa kayo magka-problema. Okay? So, hindi yan tatambakan ng langis, no? Kala na iba, pag baril, langis-langisan. Okay? Oh. Alright? So, after nyo punasan yan, after nyo tanggalan, kung may compressed air kayo, bugahan nyo para luminis. O, paano gagawin natin? Yun na yun. Diba? Walang special trick sa paglilinis. O, ngayon, ito ngayon, paano mo alagaan yung kasi ito, bakal to eh. Katagalan talaga, minsan, pag na-stack na matagal, lalo na kinakalawang. So, kung gumamit kayo ng penetrating oil sa paglinis or WD-40, okay na yan, tuyuin nyo. Okay, dati ako sa lahat ng baril ko, pagka ganito, tatapon ko lang to sa isang container na may diesel, tsaka ako binabrush. Okay? Tapos nun, okay na yun. Kasi may halong oil na yung diesel eh. Okay? So, ang gagawin ko, pupunasan ko na lang. Alright? Pagkapunas nun, normally pagka ganitong finish, yung mga matte, o kaya yung blue, okay? Nilalagyan ko ng manipis na coating ng gun oil. Tapos pinupunasan ko maigi. Alright? So, pag tagtipid, gumagamit ako ng Singer. O kaya yung ganitong oil. Anyway, protection lang yun sa labas, no? Panlabas lang. Okay? So, kakabit ko ngayon. Yung, i-assemble ko na, no? Itong upper. So, babalik natin yung barrel. Okay? Take note, wala pa akong inilalagay ng oil, ha? Tapos babalik ko to. Alright? Ngayon, saan ako maglalangis o maglalagay ng oil? Okay, maglalagay lang ako ng konti sa railings. Pero take note, tignan nyo yung contact nito. Ito lang yung nagko-contact talaga dyan, no, sa rails. Diba? Ito lang, oh. Diba? Oh. Yan lang yun. Diba? Oh. So, yung mga may contact, yun lang lalagyan nyo ng langis, more or less. Okay, tapos ito sa likod. So, ngayon, ang lalagyan nyo ngayon, itong rail niya, yung railing niya, no? Kung saan nasosot yung railing. Papatakan nyo lang ng dalawa, wag yung naglalawa. 2 patak, 3 patak. Hanapin natin ang aking gun oil na mawala. Okay. Mawala niya.
kumuha na tayo ng ibang gamit, sorry. Wala yung ginagamit kong gun oil. Shout out kay Sir Rob. Kaya ano, Robert's Gun Oil. Ito. Ayan ang ginagamit ko. I'm sure alam niyo to, di ba? Okay. Pagka naglagay ako ng oil dito, di ba? Ito. Dalawang patak, isa, dalawa. Okay na 'yon. Sa kabila, isa, dalawa. Hindi naglalawa, Take note, yan pala ang nilalagyan ko. Tsaka ngayon babalik to. Okay. Gaganon ko para kumalat yung oil. Sakasakas ako. Pag alam ko nang okay na, nakakalat na siya, ito na. Saan pa ba tayo mag-oil? Depende sa barrel. So titignan nyo, alin ba yung madalas na gumagalaw, yung mga contact. So isa sa contact, itong ibabaw. Okay? Diba? Gumaganyan yung barrel nyo eh. Okay? So kailangan makinis siya at madulas. No? Lagyan natin yan ng kahit isang patak lang. Alright? Isang patak lang. Parang joy, no? Okay? Yan. Okay? Sa mga 1911, naglalagay ako dito. Kasi minsan, dito, sa barrel. Kasi minsan, tight na tight yung, yung bushing. Okay, kailangan, mas maganda yung cycle, yung niya, no, cycle niya pag may langis. So ito, nagpapatak lang ko ng konti. Although, alam ko malaki tolerance nito eh. Pero it's a good practice. Alright? Okay. So, cycle nyo lang. Pupunta na siya dun sa mga contacts. No? Oops, nakawala. Mawala yung focus ng camera. Yun. Alright? Cycle nyo lang. Yun na yun. Alright? Pagkatapos, lagi, pagkalinis nyo ng barrel, function test ka ngayon. Okay? Ano yung mga function test? Basic muna, safety. Although hindi natin ito kinalas, di ba? Check na rin natin. Okay? Dapat pagka ganyan, hindi nakakalabit ng tuloy-tuloy. Not unless, i-press itong gitna. Yun. Okay? Tapos makakalabit. Alright? Tapos i-on mo ngayon yung safety. Subukan mong kalabitin. Dapat hindi mo makakalabit. Okay? Tapos yung, paano mo i-test yung functionality ng barrel? Puputok ba to? Yung mga pencil, pencil test, no? Lagyan mo ng pencil, kalabitin mo, dapat may hit siya. Umangat siya kahit konti. Okay? Mahina yung angat sa akin kasi lagi ko nang ginagamit to eh. So alam mo ngayon na yung firing pin mo gumagana. Okay? Or yung striker. Alright? So kanina sinabi ko, pare-parehas din. Ganun din kahit anong barrel. Di ba? Una, pag hindi madumi, huwag mo subukan linisin. Yung kaloob-looban. Okay? O kanina sabi ko, pag tissue, gumagamit akong tissue. Ito ginagamit ko minsan, pampush sa barrel. Tapos may toothbrush pa ako dito. Okay? Pag hindi masyado madumi yung barrel nyo, ito lang kailangan nyo, brush lang. Lilinisin nyo lang yung barrel. Okay? Ganun lang. Actually, pagka pumutok lang ko, mga 100 rounds, function test, ginagawa ko sa sa barrel, hindi ko na kinakalas. Okay? Kung may bore snake kayo, lagyan nyo na ng bore snake. Diba? Gamitan mo ng bore snake, yung pambrush, yung metallic, diba? Pag wala naman kayong bore snake, kukunin ko lang to. Diba? Kapuputok ko lang. 50 rounds lang pinutok ko. Suot ko lang dito. Ganyan lang, Diba? Ganyan lang. So, clear na yan. Kuha ko ng basahan, punas. Tapos yung P-drum, dumudumi, punasan ko, dinudukot kong ganon. Okay? Yan yun. 50 rounds lang eh. Hindi, yung pinutok mo ng 50 rounds, kahit nga 200 rounds, no? Hindi magkokos yun para mag-malfunction yung ganito mga barrel. Okay? Dinesign to, para iputok mo ng tuloy-tuloy, kahit 1,000 nang hindi ka naglilinis, puputok, gagana. Okay? Sa sa 1911, ang suggestive nila, pagka, 1,500 rounds bago ka maglinis ng barrel, ng yung buong field straight, or 2,000. Okay? Pero, kaya kung hindi madumi, huwag nyo linisin. Alright? Okay na to. Diba? I hope may napulot kayo.
Ganun din, no? Sa Glock, ganun din. Actually, ganun din. Yung kalasin natin halimbawa yung Glock, ha? Ito. Actually, bago, hindi ko nalilinisin, no? Ano ba? Nalinis ko na ba ito? Pinanction test ko. Hindi, kalasin natin si Glock. Clear. Okay. Kailangan naka-ano yun, naka-press. So. Diba? Ganun din. Kalasin natin. Remove barrel. Visual check-up. Ito, malinis. Bago lang ito. Tignan nyo yung ano, no? Yung ano, no? Barrel kung madumi. Pag madumi, padaanan natin itong plastic na brush. Pag hindi nakuha, gamitan nyo na itong ano, brush. Okay? Ito, nalinis ko na pala. Kaya pala malinis. Pagkatapos, padaanan nyo ng patch. Kung wala kayong patch, tissue. Diba? Ito, ginagamit ko lang pag wala akong patch. Ito, okay? Ayaw niya. Pagka lumusot na, nakita nyo na, hanggang luminis, ha? Diba? Punasan nyo. Make sure, walang naiwan dumi-dumi sa feed ramp, no? Importante yan kasi minsan nagkakaproblema sa ano, sa chambering, no? Nagkakaroon ng fail to feed. Lalo na pag yung bala nyo is yung ano, mga Teflon. May Teflon na ano, malambot, nadideform minsan yung dulo. Ngayon, pag medyo may konting dumi to, tumutukod. So, kailangan malinis yun. Okay, tapos assemble nyo na. Ganun lang din. Yung breech space, huwag nyo makakalimutan nyo. Kasi minsan kumakapal yung dumi dyan, nakaka-apekto sa feeding din. Diba? Balik nyo. Assemble natin ulit. Ito, ganun din. Mapupunan nyo, walang masyadong oil yan. Hindi ko kailangan lagyan ng tambakan ng oil yan. Spring yan, di ba? Hindi naman yan yung nagkikiskisa na ano ng mga parts ng baril, no? Okay? So, kailangan natin lagyan ng langis yung mga nagkikiskisan, di ba? Para smooth. Okay? Nalangisan ko na yan. Ang ginawa ko, ganun lang din. Di ba? Tapos ito yung sinasabi ko. Yung mapupunan nyo, yung labas, pinapahiran ko ng oil. Manipis na manipis lang yan. Tapos pupunasan ko na ito. That's it. Diba? Tapos function test ulit. Diba? Kakasta ko. Make sure walang laman. Alright? Visually. Tapos ramdamin nyo. No? Wala talaga. Diba? Wala. Alright? Dapat yan, hindi makalabit pag hindi inaano yan sa safety, no? Ayaw, diba? Ganun din uli. Ito, nasa harap ko na nga lagi yung pencil, function. Okay, so gumagana yung striker ko. That's it. Walang special. Okay, sa 1911 ngayon, medyo ano lang. Sa mga hindi sanay, mahirap. Okay. Isa na lang 1911 ko dito ay hybrid Pero pagka nagkaroon ako ng pagkakataon na makahiram ng yung classic na 1911 talaga, yung single stock, no? Magpapakita ko sa inyo kung paano. Actually, yun yung pinaka-paborito ko Kaya lang I had to to let go my 1911s, mga single stock in the past. Kasi nangyari, may mga gusto kong bili na baril, tapos na-limit ako dun sa license type ko. Sila yung hindi ko na madalas gamitin, tapos nahirapan na akong gamitin, kaya nangyari, sila yung una ko ni-release. Pero nagpa-update na ako ng LTAP ko. Alright? So yun lang. Ito magandang set to, no? Multiple caliber cleaning kit. Diba? Tapos lagi nyo tatandaan, having the right tool, pagka napaka-importante, gaya nun, yung brush, yung huwag kayong gagamit ng mga improvised, minsan nakakasira. Okay? For example, yung brush. Dati may mga nabibili, no? Yung mga may brush na metal. Okay, wag masyado yun, yung metal. Kasi nakakagasgas. Dati may nabibili, yung mga may gantong handle, di ba? Tapos may kasamang plastic, brush, tas metal. Ginagamit lang yung metal na yun. No? Yung parang ganito yung head nun. Ay, wala na pala ako dito. Yan. Yung may head na ganito yun, napapalitan nito pang Glock ko. So, ang nangyayari is nagagasgas masyado yung barrel. Ginagamit lang yun pagka matindi yung fouling sa barrel niya. Okay?
Naalala ko, gumamit pa nga ako dati pang ano ng kaldero. Yung metal, yung cloth, metal cloth. Kasi gumagamit ako ng LED dati sa Glock, yung Gen 3. Tsaka nagle-LED ako kahit sa 1911. Para mura lang, di ba? Pag naglalaro ka, mas mura. So, heavy fouling. So, every competition, linis ako. Minsan nakakalimutan ko. Wala nang oras pati minsan. So, nakakapaglinis ako mga after 3 shoots. O kaya pag nagfe-fail na, nararamdaman ko may kakaiba na. Tsaka ako nililinis yung barrel. So, yung pag nakita ko sa heavy yung fouling, gumagamit ako nun. Para matanggal yung foul sa loob nung yung build up doon sa barrel sa loob. Okay? So, ganun lang uli. I hope nakatulong. Kung meron kayong mga ibang video na gusto kong gawin, hindi ko yung papangako magagawa ko agad, no? At sa mga nakakilala sa akin, busy ako, ito is lang to, libangan. At saka sabi ko, gusto kong makatulong to sa mga ibang tropa na tatanong. At saka na rito, one way para malaman nyo, boy pa ako. Bira ako lumabas pati ng bahay lately, no? Alam ng mga kakilala natin, no? Hindi tayo healthy for the past few decades. For the past 2 decades, hindi tayo healthy. So, hira ako lumabas, pero I'm still well, as you can see. So, parang ko na ito, way of communicating sa mga tropa. Okay? Of course, yung mga Team Alpha, Team 15. Alright. Shoutout sa inyo, mga tol. Okay? Sa susunod ulit, salamat na madami!